Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Bahagyang walang laman ang silid pulong. Masyado pang maaga para sa karamihan ng mga nakatataas na opisyal ng Escudero Group. Ngunit naroon na si Richard, nakaupo sa dulo ng mahabang mesa, may hawak na tasa ng kape at may mukhang wari inukit sa bato sa tigas at kawalan ng emosyon. Tahimik na umupo si Maxwell sa pwestong kaharap niya. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon sa mga formal na pagbati. May nais kayong ipatawag sa akin. Maingat na ibinaba ni Richard ang tasa at itinulak ang isang tablet sa ibabaw ng mesa patungo sa kanya. Nagningas sa ekran ang sunod-sunod na mga balita. Inakusahan ang Venture and Corporation ng pagnanakaw ng ari-ariang intelektual. Escudero Group binabatikos dahil sa mga alegasyon ng ninakaw na kampanya. Pananahimik ng lupo ng Escudero nagdudulot ng pag-aalala sa mga stakeholder. Nasa lahat ng pangunahing pahayagan at himpilan ng balita ang kwentong ito ngayong umaga, sabi ni Richard. Hindi na natin kayang manatiling tahimik. Gusto kong maihanda agad ang isang opisyal na pahayag na nagsasaad na ito ay kaso ng personal na maling asal ng isang individual. Bahagyang gumalaw ang panga ni Maxwell. Gusto ninyong alisin ang anumang pananagutan ng kumpanya? Gusto kong malinaw na sabihin mo na ang usaping ito ay bunga ng personal na pagkakamali ng isang tao na hindi alam o sinang-ayunan ng kumpanya. Matalas ang tingin ni Richard at tila humihiwa ang kanyang tinig sa bawat salitang binibigkas. Harapin mo ang katotohanan, Maxwell. Nasa kanya ang bigat ng ebidensya. Masyadong eksaktong magkatulad ang mga dokumentong iyon para sabihing nagkataon lamang. Lalong humigpit ang panga ni Maxwell. Magmumukha tayong itinatapon siya upang iligtas ang sarili natin. Dahil iyon ang kailangan nating gawin, tugon ni Richard sa tonong hindi na tumatanggap ng pagtutol. Hindi maaaring akuin ng kumpanya ang pasanin ng reputasyon ng isang individual. Matalim ang naging titig ni Maxwell. Matagal na kayong nakapagpasya na siya ang may sala. Ninakaw niya ang konseptong hindi naman kanya, at ngayon ay ang Escudero Group ang nagdurusa sa naging bunga nito. Hindi. Mas matalim ang lumabas na tinig ni Maxwell kaysa sa kanyang inaasahan. Bahagyang tumaas ang mga kilay ni Richard, ngunit nagpatuloy si Maxwell bago pa ito makapagsalita. Matagal na akong nakatrabaho ni Binibining Cruz upang malaman kung paano siya mag-isip at kung paano siya bumuo ng isang kampanya mula sa pinakasimula. Alam ko kung gaano karaming oras ang inilalaan niya rito. Alam ko kung paano niya pinipilit ang sarili hanggang sa matiyak niyang matibay at walang butas ang bawat ideya. Saglit siyang huminto bago ipinagpatuloy ang kanyang sinabi. Hindi siya naghahanap ng madali ang daan. At hindi siya magnanakaw. Nanatiling walang emosyon ang mukha ni Richard. Hinahayaan mong maimpluwensyahan ng damdamin ang iyong paghatol. Hindi damdamin ang pinagbabatayan ko, kundi mga katotohanan, mabilis na tugon ni Maxwell. Kung siya nga ang tunay na lumikha ng gawaing iyon, ibig sabihin ay may kumuha nito mula sa kanya. Hindi siya ang kumuha mula sa iba. Lalong numipis ang mga labi ni Richard, ngunit hindi ito nakipagtalo. Kung ganoon, patunayan mo. Mabigat at matatag ang kanyang tinig. Mayroon kang 48 oras bago natin ito ilantad sa publiko. Humigpit ang dibdib ni Maxwell. Hindi sapat ang 48 oras upang mapatunayan ang paninira o sabotahe. Kung ganoon, bilisan mo ang pagkilos. Tumayo si Richard at muling nagsalita sa tonong nagsasabing tapos na ang usapan. Hindi naghihintay ang kumpanya para sa damdamin ng sinuman. Nang sumara ang pinto sa kanyang likuran, nanatiling nakaupo si Maxwell, nakasandal ang mga daliri sa ibabaw ng mesa. 48 oras. Iyon lamang ang natitira sa kanya. Muli niyang naalala ang mukha ni Amara noong nakaraang araw. Ang paraan ng pagtitig nito sa kanya na para bang may hinihinging hindi niya naibigay. Pagtitiwala. Suporta. Anumang bagay na makapagpaparamdam dito na hindi ito nag-iisa. Mula pa kahapon ay paulit-ulit na niyang sinusubukang tawagan si Amara. Paulit-ulit.
Ngunit nananatiling naka-off ang telepono nito. Kailangan niyang malaman nito na may ginagawa siya upang mailabas ang katotohanan. Gusto niyang sabihin dito na magtiis lamang ng kaunti pa at magtiwala sa kanya. Minsan na niya itong nabigo. Hindi na niya hahayaang mangyari iyon muli. Pagsapit ng oras na dumating si Bert, mayroon ng listahan si Maxwell sa kanyang kamay. Kunin mo ang lahat ng talaan ng server mula sa nakalipas na 3 linggo, utos niya. At tawagan mo ang panlabas na pangkat ng mga dalubhasa sa digital forensics na ginamit natin noong nakaraang quarter. Gawin mo ito ng tahimik. Inangat niya ang tingin kay Bert. Gusto ko ng kumpletong pagsusuri sa lahat ng pag-access at galaw sa sistema bago pa man ito maamoy ni Richard. Bahagyang nagtaas ng kilay si Bert. Parang sobra naman yata iyan. Kailangan ito. Ipinadaan ni Maxwell ang isang kamay sa kanyang buhok, halatang pinipigil ang pagkabigo. Hindi ito simpleng pagkakamali, Bert. Maingat itong pinlano ng kung sino man ang may kagagawa nito upang sumabog sa eksaktong tamang pagkakataon. Hanapin mo sa akin ang taong nagsindi ng mitsa. Nakatayo si Tony sa likod ng bar ng kanyang restaurant, ngunit halos hindi niya naririnig ang usapan at ingay ng kanyang mga tauhan. Patuloy pa ring dumarating ang mga reklamo mula noong nakaraang gabi. Mga galit na tawag mula sa mahahalagang customer. Mga kahilingan para sa refund. Ngunit wala siyang ganang pagtuunan ng pansin ang alinman sa mga iyon. Ang nasa isip niya ay si Amara. Ang kanyang mga luha. Ang paraan ng pagbagsak ng kanyang mga balikat na para bang tuluyan na siyang nadurog sa bigat ng mundong nakapatong sa kanya. Hindi niya hahayaang matapos ito ng ganoon lamang. Inilabas ni Tony ang kanyang telepono at agad na tumawag sa isang numero. Ellie, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Maihihingin akong pabor. At malaki ito. Mahinang natawa ang eksperto sa cybersecurity na dating kilala bilang isang mahusay na hacker. Palagi namang ganoon ang mga pabor mo. Ano ang kailangan mo? Gusto kong masuri ang isang website. Kailangan ko ang lahat ng talaan ng oras, metadata, at anumang impormasyon na makapagsasabi kung saan nagmula ang pag-upload ng isang kampanya. Sandali siyang huminto. At gawin mo ito nang hindi nakakatawag ng pansin. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Hindi biro ang hinihingi mo. Pangmalakihang imbestigasyon iyan sa antas ng mga korporasyon. Magastos. Wala akong pakialam kung magkano ang halaga. Patag at matigas ang tinig ni Tony. Ipadala mo na lang ang singil. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, lumapit ang isa sa kanyang mga sosk chef. Chef, iyong mga mamumuhunan. Asikasuhin mo muna. Hindi na siya huminto sa paglalakad patungo sa likurang pinto. May mas mahalaga akong kailangang gawin. Malamig at matalas ang hangin sa labas, ngunit nakatulong iyon upang luminaw ang kanyang isip. Ang taong may kagagawa nito ay inakalang maaari nitong wasakin si Amara at pagkatapos ay basta na lamang makalalakad palayo ng walang kapalit. Manipis na umiti si Tony. May malamig na kislap sa kanyang mga mata. Ginawa na nilang personal ang laban na ito. Makalipas ang isang araw, nag-vibrate ang kanyang telepono. Sabihin mo, agad niyang bungad ng sagutin ang tawag. Nakuha ko na ang impormasyong kailangan mo, sabi ni Ellie sa maikli at seryosong tinig. Pero hindi mo magugustuhan ang natuklasan ko. Mas humigpit ang pagkakahawak ni Cole sa telepono. Sino? Mabigat ang kanyang tinig. Sino ang may kagagawa nito? Sino man ang may kagagawa nito ay alam na alam ang kanyang ginagawa, sabi ni Ellie. Gumawa siya ng isang buong network ng mga huwad na domain, pinamukhang mas matanda ang mga file at nilalaman kaysa sa tunay nilang petsa, at pinalabas na ibang mga server ang pinagmulan ng mga ito. Malinis ang pagkakagawa. Halos masyadong malinis. Bahagyang gumalaw ang panga ni Tony. Kung ganoon, paano mo siya natuntun? May isang bagay siyang nakaligtaan, sagot ni Ellie. Ang mga tala ng CDN handshake. Hindi ganoon kabilis mabura ang mga iyon kumpara sa pangunahing cache ng server. Nakakuha ako ng bahagi ng packet header, sapat upang matunton ang orihinal na node na pinanggalingan. Nang makuha ko iyon, ikinumpara ko ito sa isang lumang talaan ng mga kilalang banta na ginagamit natin noong nasa universidad pa tayo. Iisa lang ang pangalang lumitaw. Napatigil ang paghinga ni Tony. Kilala mo siya?
Oh, kilalang kilala ko siya, mabigat na tugon ni Ellie. Dati siyang isa sa pinakamagagaling. Ngayon, tumatanggap na lamang siya ng mga kontratang trabaho. Lalong humigpit ang hawak ni Tonhi sa telepono. Sino siya? Matagal na katahimikan ang namagitan bago sumagot si Ellie. Mas mabuting marinig mo mismo mula sa kanya. Magkita tayo sa bahay ko alas 5. Dadalhin kita sa kanya. Hindi na nakipagtalo si Tony. Pagsapit ng hapon, nakatayo si Tony sa madilim na pasilyo ng isang tahimik na gusali ng mga apartment. Malakas ang tibok ng kanyang puso sa kanyang mga tainga habang kumakatok si Ellie ng isang beses. 2 beses. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Natigilan ang lalaking nasa loob. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagyang umiti ito na tila naaaliw. Tony, sabi nito. Halos may bahid ng panunukso ang tinig. Napakurap si Tony. Ilang segundo pa bago siya tuluyang nakilala nito. Ryan, ikaw. Ikaw ang may gawa. Mabilis na nagsulputan ang mga alaala. Murang serbesa. Mga gabing walang tulog. Pagpasok sa mga server ng unibersidad para lamang sa kasiyahan. Pagsira ng mga bagay upang subukang ayusin muli ang mga iyon. Ano nang ibig sabihin nito? Mariing tanong ni Tony habang lumilingon kay Ellie. Nanatiling kalmado ang tinig ni Ellie. Dito humantong ang pagsubaybay ko. Ang mga packet header, ang mga proxy na inilihis ang ruta. Lahat sila ay tumuturo sa apartment na ito. Nagtaas ng kilay si Ryan at nagkunwaring nagtataka. Pagsubaybay para saan? Ano ba talaga ang pinag-uusapan ninyo? Humakbang si Tony palapit, matigas ang panga. Ang mga huwad na website. May gumawa ng mga iyon, pinamukhang luma ang bawat post at file, at ikinalat sa iba't ibang lumang domain upang palabasing magnanakaw ang venture and corporation. Ang reputasyon ng kaibigan ko ay sinisira dahil sa bagay na hindi naman niya ginawa. Hindi man lamang nagbago ang ekspresyon ni Ryan. Hindi ko problema iyan. Inilabas ni Ellie ang kanyang tablet at ipinakita ang mga tala, kodigo, at oras ng mga pag-upload. Ito ang talaan ng mga huwad na domain. Lahat ng peking pag-upload na may binagong petsa ay humahantong rito. Itinuro niya ang screen. Sa router mo. Napatawa ng maikli si Ryan. Dahil lang may packet na tumuturo sa gusaling ito ay hindi nangangahulugang ako ang may kagagawan. Bahagyang umiti si Ellie. Maliban na lamang sa katotohanang ang packet na iyon ay nagmula sa isang pasadyang sistemang ikaw mismo ang gumawa. Tumigil siya bago idinagdag. Ang sistemang ipinagmalaki mo sa isang Black Hat forum noong nakaraang tagsibol. Iyong sinabi mong mano-mano mong binuo at hinang. Sa unang pagkakataon, bahagyang nawala ang ngisi ni Ryan. Lumapit pa si Tony, mababa ngunit mabigat ang tinig. Tama na ang mga laro. Bakit mo ginawa ito? Dahan-dahang umiti si Ryan, puno ng panunuya. Talaga bang iniisip mong ganoon ako katanga para mag-iwan ng malinaw na bakas sa isang trabahong gaya nito? Tuluyang sumiklab ang galit ni Tony. Hinablot niya si Ryan sa kwelyo at mariing itinulak ito sa dingding. Bakit mo ginawa ito? Sigaw niya. Ngunit nanatili lamang ang mapanuyang ngisi sa labi ni Ryan. Dahil doon, mariing tinamaan ni Tony ang panga nito, dahilan upang mapaling ang ulo nito sa isang tabi. Magsalita ka. Mababa at nagbabanta ang kanyang tinig. Sabihin mo kung sino ang kumuha sa serbisyo mo. Ngunit mumisi lamang muli si Ryan. Lalong tumigas ang panga ni Tony. Mabuti. Malamig ang kanyang tinig. Gagawin natin ito sa ibang paraan. Isusuko kita sa mga otoridad at hahayaan kong durugin ka ng pangkat ng mga abogado ng Escudero. Napatawa si Ryan. Mahina. Mapanukso. Hindi mo gagawin iyan. Naningkit ang mga mata ni Tony. Subukan mo akong hamunin. Sumandal si Ryan sa countertop, kalmado pa rin gaya ng dati. Dahil kapag ginawa mo iyon, mapipilitan kang ipaliwanag kung bakit ko ito ginawa. At ayaw mong mangyari iyon. Maniwala ka sa akin. Tuluyan nang naputol ang pagtitimpi ni Tony. Mabilis na sumugod ang kanyang kamao at muling tumama sa panga ni Ryan, dahilan upang bumangga ito sa countertop. Magsalita ka. Mababa ngunit puno ng galit ang kanyang sigaw habang muling itinataas ang kamao. Nagluwa si Ryan ng kaunting dugo bago marahang natawa.
Madilim at tila walang pakialam ang tunog nito. Gusto mo talagang malaman? Sa wakas ay nawala ang mapanuyang ngisi sa kanyang mukha. Sige, huminto siya sandali. Ang kapatid mo. Natigilan si Tony. Nananatiling mahigpit ang kanyang kamao. Si Cassandra. Si Cassandra ang may utos. Muling sumilay ang ngisi sa labi ni Ryan, mas matalim at mas mapanganib kaysa kanina. Tama ka, and kapatid mo. Bahagyan niyang ikiniling ang ulo. Desmond Tony Gokongwei. Sadyang binigkas niya ng malinaw ang buong pangalan nito. Ang kapatid mong si Cassandra Gokongwei ang kumuha sa serbisyo ko. Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang mga salitang iyon. Tuluyang nanigas si Tony. Siya ang nagbayad sa akin para gumawa ng mga huwad na dumain, magkalat ng mga nilalamang may binagong petsa, at palabasing nanggagaya lamang ang venture and corporation. Nagkibit balikat si Ryan. Malinis ang pagkakagawa. Dapat nga ay hanga ka. Nagsikip ang dibdib ni Tony habang muling sumiklab ang matinding galit. Nagsisinungaling ka. Nagkibit balikat lamang si Ryan. Suriin mo mismo ang bakas ng mga transaksyon sa cryptocurrency kung gusto mo. Bahagya siyang umisi. Pero hindi ka pupunta sa pulisya. Nanatiling malamig ang kanyang tingin. Hindi mo hahayaang masunog ang sarili mong kapatid. Namula ang paningin ni Tony sa galit. Sa loob lamang ng 2 hakbang ay narating niya ang pagitan nila at muling pinakawalan ang isang malakas na suntok na tumama sa panga ni Ryan. Napaatras ito at muling bumangga sa countertop. Subukan mo ako. Mababa ngunit nagbabanta ang tinig ni Tony. Muntik mo nang wasakin ang isang buong kumpanya. Isa pang hakbang ang kanyang isinulong. Muntik mo ring wasakin ang kaibigan ko. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamao. Bigyan mo ako ng isang sapat na dahilan kung bakit hindi kita dadalhin sa pulisya ngayon mismo. Pinunasan ni Ryan ang dugong nasa gilid ng kanyang bibig habang marahang tumatawa. Dahil kapag ginawa mo iyon, madadamay si Cassandra. Tumitig ito ng diretso sa kanya. At pareho nating alam na hindi mo hahayaang mangyari iyon. Muling kumibot ang kamao ni Tony. Ngunit pinilit niyang umatras. Mabigat ang kanyang paghinga. Bawat kalamnan sa kanyang katawan ay tila mahigpit na kawad na handang mapatid anumang oras. Sa loob ng mahabang sandali, ang tanging maririnig sa silid ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso sa kanyang mga tainga. Kinamumuhian niya ito. Kinamumuhian niyang tama si Ryan. Kapag natunton siya ng mga investigador ng Escudero, masasangkot si Cassandra. At kapag nangyari iyon, tuluyang magliliyab at magugunaw ang lahat. Mariing ipinikit ni Tony ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, muli niya itong iminulat. Ngayon ay may matigas ng pasya sa kanyang mukha. Mag-impact ka. Patag at malamig ang kanyang tinig. Napakurap si Ryan. Paumanhin? Narinig mo ako. Hindi man lamang nagbago ang ekspresyon ni Tony. Aalis ka. Huminto siya sandali. Ngayong gabi, lalong nagsalubong ang mga kilay ni Ryan. Kailangan mong sumakay ng eroplano at maglaho ng ilang buwan. Matalim ang kanyang titig. Dahil kapag natagpuan ka ng pangkat ng mga dalubhasa sa digital forensics ng Escudero, tapos na ang lahat. Mabigat ang bawat salitang kanyang binigkas. Para sa iyo, isa pang saglit na katahimikan. At para kay Cassandra. Matagal siyang pinagmasdan ni Ryan bago muling gumisi. Palagi ka talagang ganyan bilang kuya, ano? Humigpit ang panga ni Tony. Hindi ito pabor. Malamig ang kanyang tinig. Sinisikap ko lamang na hindi masangkot ang pangalan ni Cassandra sa bawat balita sa lungsod na ito. Tinitigan niya si Ryan ng diretsyo. Magtago ka. Lumayo ka sa lahat ng ito. Sandali siyang huminto. At kung sakaling malaman kong muli kang sumabak sa trabahong gaya nito. Bumaba ang kanyang tinig hanggang sa maging halos nakapangingilabot sa katahimikan. Hindi ako titigil sa iisang suntok lang. Itinaas ni Ryan ang kanyang mga kamay na tila sumusuko, ngunit may bahagyang paggalang na sumilay sa kanyang mga mata. Sige, nagkibit balikat siya. Mawawala na ako bago maghating gabi. Hindi na naghintay si Tony ng anumang pakikipagkamay. Tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto, mahigpit pa rin ang kanyang panga.
Sumunod si Ellie sa kanya palabas ng apartment at marahang isinara ang pinto sa kanilang likuran. Hahayaan mo na lang siyang makaalis? Tahimik ang tanong ni Ellie. Huminto si Tony. Matagal siyang nakatitig sa sahig bago sumagot. Binibigyan ko siya oras para makaalis. Mababa ang kanyang tinig. Patuloy na maghuhukay ang pangkat ng mga dalubhasa sa digital forensics ng Escudero hanggang sa marating nila ang pinakailalim ng lahat. Itinaas niya ang tingin. At kapag natagpuan nila si Ryan, matatagpuan din nila si Cassandra. Nag-atubili si Ellie bago dahan-dahang tumango. Gusto mo bang burahin ko ang lahat ng bakas? Nagtagpo ang kanilang mga mata. Malamig at matigas na parang bakal ang tingin ni Tony. Burahin mo ng lubusan. Isa-isa niyang binigkas ang mga salitang iyon. Lahat ng tala. Lahat ng header. Lahat ng transaksyong magtuturo kay Cassandra. Huminga siya ng malalim. Burahin mo ang lahat bago pa man makalapit ang mga tao ng Escudero. Matinding trabaho iyan. Kung ganoon, bilisan mo. Hindi agad kumilos si Ellie. Nagsalubong ang kanyang mga kilay habang pinagmamasdan si Tony. Alam mong kapag ginawa ko iyan, iisipin ng Escudero Group na si Amara ang may sala. Nanigas si Tony. Humigpit ang kanyang panga. Alam na alam niya ang kahulugan yon. Ang lupo ng mga direktor. Ang media. Ang buong lungsod. Lahat sila ay maniniwalang magnanakaw si Amara. Lumipas ang ilang sandali bago siya nagsalita. Hayaan mo sila. Napadilat si Ellie. Tony. Hindi niya harapin ito ng mag-isa. Mahina ngunit matatag ang kanyang tinig. Kung siya man ay bumagsak, naroon ako sa tabi niya. May kakaibang katiyakan sa bawat salita. Hindi siya magkukulang ng anuman. Matagal siyang pinagmasdan ni Ellie, tila sinusubukang basahin ang nasa kanyang kalooban. Sa huli, minsan lamang itong tumango. Nang tuluyan silang makalabas sa gusali, tila may mabigat na pasaning nakadagan sa dibdib ni Tony. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na iyon lamang ang tanging pagpipili ang mayroon siya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, may isang munting tinig na patuloy na bumubulong. Paano kung mali ang desisyong ito? Mahal niya si Amara. Diyos ko, mahal niya ito ng sapat upang sunugin ang buong mundo alang-alang dito. Ngunit si Cassandra, kapatid niya ito. Dahan-dahang nagbuga ng hangin si Tony at pilit na pinatahimik ang unos na nagngangalit sa kanyang dibdib. Unti-unti niya itong ginawang mas malamig. Mas matalas. Mas kontrolado. Hahanapin niya si Cassandra. Tititigan niya ito sa mga mata at hihingin ang buong katotohanan. Bakit nito ginawa iyon? Bakit nito piniling sirain ang isang taong kailanman ay hindi naging karapat-dapat sa ganoong kapalaran? At kapag nakuha na niya ang sagot na iyon, doon niya pagpapasyahan kung ano ang susunod na mangyayari. Sa susunod na kabanata, haharapin ni Tony si Cassandra at mabubunyag ang nakakagulat na dahilan kung bakit nito pinuntirya si Amara, dahilan upang mabiyak ang katapatan niya sa pagitan ng kanyang pamilya at ng babaeng mahal niya. Samantala, habang papalapit si Maxwell sa katotohanan sa pamamagitan ng kanyang sariling investigasyon, hindi niya alam na may isang mahalagang ebidensya ang unti-unti nang binubura bago pa ito makarating sa kanyang mga kamay. Kaya abangan natin